O, kamusta? Mike Inland nga pala, babalik tayo. Pag-usapan natin yung about sa 90k daw na sahod. Totoo ba o hindi? Tara, pag-usapan natin. At pupunta muna ako sa trabaho ngayon. Time check is 5 pa lang, 5:20 ng umaga pa lang yun sa Finland. Papunta pa lang ako sa part-time kong trabaho. And then, pag-uwi sa bahay, saing ng konti, luto ng konti, and then balik naman doon sa full-time job. Tara, pag-usapan natin. At ayun, nakarating na pala tayo dito sa ating trabaho. Bawal dito mag-video, kaya balitaan ko na lang kay mamaya pagtapos ko dito, and then lilipat na naman tayo sa isa nating pagtatrabahuan. At yun, natapos na tayo sa Campi. Ngayon, lilipat na naman tayo sa Keilaniemi, doon sa aking pangalawang area para mabuo ko na yung part-time ko. Yung part-time job ko nga pala is everyday doon sa Campi is 3 oras may get 3.5 hours, and then 2 hours naman po yung dito sa Keilaniemi, sa may Espoo po. Kaya yun, puntahan po natin. Ayun, sumakay pala tayo ulit ng train papunta rin sa Keilaniemi. Yun, regarding nga pala dun sa sahod na 90k yan. Kaya ako sa inyo pinapakita yung trabaho ko dito is kasi kailangan natin karoon ng part-time job, especially kung mayroon kayong pamilya. Kasi isa rin yun sa dahilan kung bakit kailangan natin din maraming trabaho. Kasi yung cost of living dito sa Finland is napataas. Sa bahay, sa kuryente, sa internet, other expenses like sa pagkain. Kaya mas okay na mas marami kayong trabaho dito sa Finland para maka-survive kayo dito. Kaya abangan nyo na lang po mamaya at ituloy po natin yung ating pag-vlog. Ayun, nandito tayo sa second area natin sa pang-umaga. Ito na yung pang 2 oras natin. Bali, 5 hours or 6 hours tayo sa ating part-time sa umaga. Kaya ayun, bawal din mag-video doon sa opisina na dilinisan ko. Kaya kita-kits tayo na lang mamaya. At ayun na nga, natapos na yung araw natin sa ating part-time job. Kaya balik tayo sa bahay, and then pahinga ng konti, luto, and then punta na tayo doon sa ating panggabi. Tapos pag-usapan na natin yung tungkol doon sa ating sahod. Totoo ba yung 90k? Kaya abangan ninyo. At yun, sinundok nga lang pala itong maliit na to at nakauwi na kami ng bahay. Yan. Go inside. At yun na nga, pagtapos nating magpahinga ng 1.5 oras sa bahay, nagluto, punta naman tayo ngayon dun sa full time ko sa panggabi. Tara. At yun, nandito naman tayo ngayon sa panggabi natin sa ospital. At bawal din ng video rito. Kaya yun, trabaho ulit tayo. At mamaya discuss na natin yung about to sa 100 to 90k na sahod dito sa Finland. At ayun na nga, inumaga na po tayo. Dahil sa sobrang pagod natin kagabi, hindi na natin na-continue yung vlog. Kaya ngayong umaga na lang tayo nag-continue ng pag-vlog. Kaya yun, ipinapakita ko lang pala kung ano yung araw-araw na routine
araw-araw na routine ko dito sa pagtatrabaho sa Finland. At the same time, kinukuha ko yung part-time ko job sa umaga, which is 5 hours to 6 hours. Depende po yun sa magiging trabaho ko o yung ibibigay sa akin na trabaho ng aking supervisor sa pang-umaga ko part-time job. Kasi minsan po, meron pong request na mga opisina, mga any part dito sa Helsinki na pinapalinis ng aking kumpanya sa part-time ko sa umaga. At yun, pagkatapos ko naman yun, napansin nyo naman po na konting pahinga lang. Uwi ako sa bahay, kukunin ko si Abby, yung aking anak, sa Paibacote. Siguro mga 1.5 hours lang luto, and yun, punta na ulit sa panggabi dun sa full-time job ko. At yun na nga, nakauwi na nga ako yung kagabi. Hindi na ako nakapag-vlog dahil sa sobrang ang pagod. Kaya yung iba na nagtatanong na yun about sa 100k to 900k nakikitain dito. Hindi naman po buo yun na makukuha nyo. Kailangan po kasi tulad po sa akin, sa experience po namin sa pamilya, yung mga expenses yan, isabay na natin yung mga expenses. For example, dito po sa bahay po namin, kami po ay umuupa dito ng 1,100 mahigit na euro. Euro po 1,100 euro every month. And hindi pa kasama or binabayaran pa namin yung tubig. Per person po kasi dito is 25 euro per person. Ilan po kami dito sa bahay. Kahit yung anak kong maliit, binabayaran po namin sa tubig yan. 25 euro per person. Kaya sobrang talaga ng cost of living dito. Napakamahal ng cost of living dito. Kaya kung iniisip ng mga kapwa nating Pilipino, yung mga aspirant na take home na natin na makukuha yung 100k o 90k, nagkakamali po tayo doon. Siyempre, depende rin po yan sa makukuha ng trabaho. Isinishare ko lang po yung trabaho ko dito sa Finland. Para po kung sakaling dumating man kayo at maisipan nyo po na kunin ang inyong pamilya, meron na rin po kayong idea. Hindi ko po kayo din-discourage. Mas gusto ko nga pong malaman ng bawat isa or bawat Pilipino na gustong kunin yung pamilya dito sa Finland na ganito yung nagiging diskarte o na nagiging paraan ng ibang mga Pilipino para dalhin dito yung pamilya sa Finland. Kung ako naman po yung tatanungin kung ano po yung advice ko, the best po talaga yung Finland para po sa pagpapalaki ng ating pamilya, or syempre especially yung ating mga anak. Kasi po napakaganda ng edukasyon dito. Yung mga anak ko, umaalis sila sa umaga, konting breakfast kasi doon sa school dalawang beses silang kumakain. Pagdating nila, konting pahinga lang sa eskwela, konting study, then kakain na naman sila. And after nun, tanghali bago umuwi, kakain na naman sila. Ganon din sa anak ko na bunso sa Paibacote. Pagdating ng anak ko doon sa Paibacote, mga 8 ata or 7 kumakain sila, and then bago mag 12 or something ganun, bago ko siya kunin, kumakain din naman ulit yung mga bata doon. Kaya yung mga anak ko, libre na yung pag-aaral, libre yung food, and then meron din silang mga check-up sa school nila, at same time makakakuha pa sila ng monthly allowance. Kaya kung ako ang tatanungin about doon, kung maganda ba o hindi maganda dito sa Finland, syempre as a parent, maganda dito sa Finland. Maganda yung pamumuhay dito. At yung safety sa lugar, kung tahimik pa, yes, peaceful naman po dito. May mga crime, pero dito at parang tiwala yung buong pamilya ko na kahit maglakad ka dyan sa labas, pumunta ka sa city ng madaling araw, hindi ka naman mapapano kasi visible naman yung kanilang mga rito, yung mga police, mga ganun. Marami silang mga dito. Parang mas secured nila na safe na yung mga mamayan nila dito dahil nga maraming mga nagbabantay sa mga daanan, sa streets, especially sa city. Maraming mga rumorondang mga pulisya doon. Kaya yun lang po ang may advice ko sa inyo. Kung totoo ba yung regarding doon sa 100k o 90k nakikitain dito sa Finland. Pero isipin din natin yung gastos. Especially kung sa family ties, pagpapamilya dito, dadalhin yung pamilya rito, yun nga, sarili yung bahay, yan, yung renta,
Yung sa tubig, yung kuryente, yung insurance, internet, and other expenses, kasama na yung mga food, nandun na po kasama lahat yun. Kaya bago nyo po kunin ang inyong pamilya dito, mas better po ng kapag ipon dahil nga po ako, bago ko pumako yung pamilya ko, maliit pa yung ipon ko, talagang pinush ko nang kunin sila. Kasi po, mabilis na nag-grant yung kanilang visa. Kaya gusto ko after mag-grant yung visa nila is makalipad na sila dito sa Finland. Kaya awa ng Panginoon Diyos, yung inutang ko na pang-ticket ng aking buong pamilya, anim kaming bumiyahe, yung papunta nila yung ticket, inutang ko lang, awa ng may likha, ay nabayaran na po natin yung inutang natin na na ticket. Kasi po before nakiki-share apartment lang ako kasi ako lang naman yung solo. May mga kapwa akong Pilipinong kasama ron sa rent, kaya mababa lang yung binabayaran ko. But nung mag-move na yung family ko dito, kumuha na ako ng isang buong bahay para sa aming buong pamilya. Kaya kahit paano, nakakaraos na kami sa pang-araw-araw. At the same time, yung aking asawa, nakakakuha rin siya ng allowance dahil nag-aaral po yung aking asawa ng Finnish language dito sa Finland. At nakakakuha naman siya ng allowance. At kung matatapos na yung aking asawa, hope na makakuha na siya ng magandang trabaho dito sa Finland. Ganun po kaganda yung pamumuhay dito sa Finland, maganda yung nila dito, yung pati sa trabaho, yung work balance nga na tinatawag nila dito dahil Sabado-Linggo kung wala akong on-call na trabaho, nakapagpahinga ako ng Sabado-Linggo. Kaya po sa lahat po ng Pilipino o yung mga nag-a-apply ng pa-abroad, kung hindi man dito sa Finland, syempre isipin din natin yung mga gastos. Iisipin din nyo yung gastos. Hindi, wag kayong mag-focus doon sa nakikita natin din, syempre sa mga balita din. Hindi naman doon sinasabi kung labas na yung kakainin niyo, labas na expenses niyo o libre na yung lahat. At depende rin yan syempre sa magiging trabaho niyo po rito sa Finland. Malay nyo, high skill pala kayo dito sa Finland. Talagang ma-reach nyo din yung ganun. Makukuha nyo yung ganung kalaking sahod na take home na sinasabi lang 100k to 900k. Kaya bago po kayo mag-decide na mag-apply dito sa Finland, alamin nyo muna sa i-applyan ninyong agency or company. Siyempre kung saan lang kayo pwede na mag-apply or pwede kayong mag-search or mag-hunt ng trabaho is dmw.gov.ph lang po. Ulitin ko po, dmw.gov.ph lang po dyan sa atin sa Pilipinas kung nandyan po kayo sa Pilipinas. At kung nasa ibang bansa naman kayo, pwede kayong mag-hunt or mag-search sa mga Google kung ano yung mga job site na pwedeng applyan dito sa Finland. Okay po? Kasi po marami sa ating nagko-comment at nagtatanong regarding sa trabaho dito sa Finland. Ayun lang po may advice ko sa inyo. Para po iwas scam sa government lang po kayo na website na magtatanong or mag-i-inquire regarding sa trabaho abroad. Para maiwasan niyo po yung maloko na ibang tao. Marami na po kasi dito naloloko. Sa totoo lang po. Marami na pong mga Pilipino dito na nagbabayad sila tapos hindi naman sila nakakarating ng Finland. Nandyan lang sa Pilipinas. Oo, nakakapagbenta sila ng ari-arian, nakakapangutang sila, tapos pagdating ng pangako, hindi na natutupad dahil nga nai-scam sila. Kaya pakiusap ko lang po, dyan lang po kayo mag-search o maghahanap ng trabaho sa mga government website na papuntang abroad para maiwasan po natin yung scam at sakit ng ulo. Okay po? Kaya po sa lahat na nagtatanong, paki-like and share at follow nyo po yung Mike in Finland. Sa mga hindi po nakapalo sa Mike in Finland, hindi ko po automatic na nakikita or masasagot nyo inyong mga tanong sa aking Facebook page na Mike in Finland. At sa lahat din po na nagtatanong kung saan po, ano po ang ginagamit ko sa pagpapadala ng pera is tap-tap send lang po. Dahil ang tap-tap send is zero transfer fee, maganda ka lang rate, at mabilis po yung remittance. Kaya saan pa kayo? I-download na po ninyo at gamitin nyo na po yung tap-tap send. At hindi lang po yan, makakakuha kayo sa tap-tap send ng 15 euro na bonus sa una nyong padala sa Pilipinas. Gamitin lang po ang promo code na Mike in Finland para sa una nyong padala, meron kayong matatanggap na 15 euro bonus. Pwede na pong gamitin ang tap-tap send sa
dito sa Europe, sa any part of Europe, and then sa UAE, sa Canada, sa US, sa Australia. Marami na pong bansa na gumagamit ng TapTap Send. Especially dito sa Europe, marami na tayo. Italy, Croatia, Spain, UK, kung ano pa. Marami na po ang gumagamit ng TapTap Send. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Gamitin nyo na yung TapTap Send dahil pwede tayo magpadala sa GCash, sa Maya, sa ating major bank account sa Pilipinas na wala kayong babayaran. Pero pag kayo po ay nagpadala sa Cebuana, minimal lang naman po ang singil sa Cebuana for cash pickup. Marami na po na cash pickup ang partners ng ang TapTap Send. Pwede na po sa Tabunting Pawn Shop, pwede na po sa Elvis Express, sa Villarica, Palawan, at marami pa pong iba. Kaya ano pang hinihintay po natin? I-download na po natin ang TapTap Send at wag po natin kakalimutan na ilagay po ang promo code na Mike in Finland para magkaroon po kayo ng 15 euro na bonus. Di ba? Saan pa kayo, no? Wala na kayong babayaran, meron pa kayong 15 euro na bonus. At saka tiwala po tayo sa TapTap Send na buo na makukuha ng ating pamilya ang ating pinadalang pera dito sa abroad. Kaya sa lahat po na nagtatanong regarding sa remittance, i-download na po natin ang TapTap Send. Kaya yun, balik lang po tayo doon sa pinag-uusapan natin regarding sa 90k or 100k na kikitain dito. Yes, makukuha nyo po yung 100k basta po dala lang po ng sipag, dala lang po ng determinasyon, konting tipid, at syempre yung pananalig at pagdadasal sa lumikha para ma-reach nyo rin or makuha nyo rin yung pamilya nyo sa Pilipinas. Kung gusto nyo maging katulad ng ginawa ko or diskarte ko. Tipid ako, kung meron akong oras, nung sa last video ko, kung mapapansin nyo last year, di ba? Kung nasa city ako, dumadaan muna ako sa mga basurahan, nangangalkal ako ng mga bote. Kasi yung mga bote po dito is pwede siyang ihulog sa mga supermarket. Basta't makikita nyo lang yung bote. Meron siyang para siyang sense. Kung merong ganung panty na tinatawag yung panty, ibig sabihin nun yung pwede mo siyang ihulog. And then magkakaroon yun ng amount. Pagka naghulog ka ng mga bote doon, makikita mo sa monitor kung magkano na yung pwede mong maklaim. And then, pag lumabas na yung resibo, pwede mo yung ibayad or pwede mong i-exchange yun. Depende po sa inyo kung gusto nyong ipangbayad o pwede nyong exchange ng cash. Kaya magkakapera kayo dito sa Finland dahil lang sa pamumulot ng bote sa mga basura. Yun. Ganun ang mga ginagawa ng mga Pilipino dito. Maraming Pilipino ang gumagawa nun. Hindi lang Pilipino, iba-ibang lahi. Kaya kanya-kanyang diskarte, kung ano po yung mga naka-sale, kung ano po yung pinakamura na mabili dito sa Finland, yun po yung binibili din namin. Tulad din po ng ibang lahi, tulad din po ng ibang Pilipino. Kaya sa lahat po ng mga aspirant at mga katulad po natin na mga Pilipino na gustong dali ng pamilya dito sa Pilipinas, i-push nyo lang po, kunin nyo lang po yung mga part-time job kasi po mayroon silang tinatawag po dito na threshold income para makuha po nyo yung inyong pamilya o yung mga anak sa Pilipinas. Kaya laban lang po, makukuha nyo rin po yung pamilya nyo rito. At yung sinasabi natin na 100k to 90k, applyan na pa ninyo yung trabaho sa dmw.gov.ph para po malaman po ninyo kung ano po yung mga qualified, ano po yung inyong mga dapat dalhin na requirements, ano po yung dapat nyong i-ready diyan po sa inyong a-applyan na trabaho din sa Pilipinas. Kaya sa lahat po na nagtatanong, paki-like and share na lang po natin ang ating Facebook page na Mike in Finland para po kung mag-i-inquire kayo sa akin is masasagot ko po agad. Kaya yun lang po. At lagi po pinapaalala pala ni Kuya Mike, put agad first. Maraming salamat. Bye-bye.